Bakit laging napopospon ang barangay at SK election? Hello, isang magandang gabi po mga kapobre. So wala pa tayong upload dahil wala pang desisyon ang Korte Suprema. Sa mapagpalang gabi sa inyong lahat. Panibagong pag-asa, panibagong vlog na naman mga kapobre. So ngayon ay panoorin natin to kung bakit laging napopospon ang barangay at SK election. Panoorin natin to mga kapobre. Here we go. Ang kabataan elections. Baka lamang po hindi nyo nahalata, parang mas madalas pa mapospon ang barangay at SK elections kaysa sa matuloy. Magmula kasi nang ipasa ang Republic Act 9164 o yung batas na nagsisynchronize ng barangay at SK elections para sa July 2002, nakailang postponement na po ang mga eleksyon na yan. Sa Section 1 ng batas na yan, July 15, 2002 ang synchronized elections. At ang mga susunod na eleksyon ay kailangan nang gawin sa huling Lunes ng Oktubre every 3 years thereafter o kada 3 taon. Sa Section 2 rin ng batas na yan, ang termino po nila ay 3 taon lamang at malinaw ang term limit hanggang 3 magkasunod lamang na termino ang pwede. Pero matapos ang eleksyon na yan noong 2002, tingnan po ninyo kung ilang beses nang napostpone ng Kongreso ang eleksyon para sa barangay o sa SK elections. Ang dapat sumunod na eleksyon noong October 2005, inurong agad sa October 2007 sa pamamagitan ng RA 9340. Natuloy naman yung 2007 elections at pati na yung 2010 elections. Pero ito pong talagang sunod-sunod na postponement. Bagamat natuloy ang 2013 barangay elections, ang October 2013 SK elections inurong ng Kongreso sa October 2016. Tapos bago po dumating yan, inurong ang parehong barangay at SK elections sa October 2017. At inurong ito ulit sa May 2018. Awa ng Diyos, natuloy na rin ito, pero ang mga opisyal ng SK na dapat ay may termino lamang na 3 taon, nakaupo ng pwesto mula 2010 hanggang 2018. Ang mga taga-barangay naman, upo mula 2013 hanggang 2018 or 5 taon. Hindi naman po nila kasalanan dahil Kongreso nagpapasa ng mga batas, pero para i-postpone ang eleksyon. Ngayon po, itong nakaupong batch ay nahalal noon pong May 2018 elections. Ang sunod dapat na eleksyon ay noong May 2020, pero pinospone ito ng Kongreso sa December 2022. Itong taon ito. At itong buwan nga, inurong na naman ng Kongreso sa 2023. Ang 3 taon na termino ay tatagalan naman ng 5. Kapansit-pansit po na sa lahat ng batas na nagpo-postpone itong mga eleksyon, meron namang nakalagay na ang subsequent elections shall be held every 3 years thereafter. So, malinaw na matagal lang ginagawa ng Kongreso itong mga postponement ng eleksyon. Ang tanong ngayon ay pwede ba dapat ito ayon sa batas? Yan ang tanong ngayon ni election lawyer Romulo Macalintal. Nag-ayon po si Macalintal ng petisyon sa Korte Suprema para ibasura itong pag-postpone ng eleksyon. Ayon kasi kay Macalintal, itong ginagawa ng Kongreso ay labag sa konstitusyon. Wala raw kapangyarihan ng Kongreso na ipagpaliban ng barangay elections o i-extend ang termino ng mga nakaupo. Pero ano ang nakasaad sa konstitusyon? Sa konstitusyon kasi, ang malinaw ay ang termino ng presidente hanggang congressman. Sa Article 7, Section 4 ng konstitusyon, ang eleksyon ng Pangulo at Vice ay sa pangalawang Lunes ng Mayo. 6 na taon po ang binibigay sa dalawang posisyon na yan, 3 taon naman para sa mga congressman. Malinaw din sa konstitusyon na ang termino ng mga opisyal mula Pangulo hanggang congressman ay natatapos dapat ng June 30 ng kanilang huling taon. Pero wala pong direktang nakasaad sa konstitusyon para sa mga lokal na pwesto gaya po ng barangay at sangguniang kabataan. Kaya sa huli, ang gumagabay sa mga pwestong ito ay ang Local Government Code, ang Omnibus Election Code at ang Synchronized Election Act. Medyo mas maluwag ang patakaran pagdating po sa barangay at SK elections. Dagdag pa yan, kahit ang COMELEC mismo pwede pong mag-postpone ng mga eleksyon. Sa Section 5 ng Omnibus Election Code, pwedeng mag-postpone ang COMELEC ng isang eleksyon kung may malawakang karahasan, terorismo or force majeure na dahilan para
maging imposible ang pagsasagawa ng matinong halalan. Kung sakali, maring ang mas malaking tanong ay hindi kung may kapangyarihan ba ang Kongreso na mag-postpone ng eleksyon, kundi kung dapat ba itong ginagawa. Sa huli kasi, 3 taon lamang talaga ang termino nila, pero nakita nga natin na minsan umabot ng 5 hanggang 8 taon. Dahil kung hindi pinapayagan ng overstaying na Pangulo, baka hindi rin dapat pinapayagan ang mga overstaying na opisyal ng barangay at ng Sangguniang Kabataan.